Narinig mo na ba na bumaba si Jesus sa impyerno sa loob ng 3 araw sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, humanda para sa isang biblikal na pagbubunyag na hindi mo pa naririnig? Akala mo alam mo na ang buong kwento ni Jesus? Mag-isip ka ulit. Kumapit ka dahil sa susunod na mga minuto, ibubunyag natin ang isang nakakagulat na sikreto na nakatago sa kaibuturan ng mga banal na kasulatan, isang nakatagong kabanata sa pagitan ng paghihirap ng Biyernes Santo at ng kaluwalhatian ng Linggo ng Pagkabuhay. Ano ang ginawa ni Jesus sa loob ng 3 mahahalagang araw na iyon? Karamihan sa mga tao ay ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay, inaalala ang pagpapako sa krus, ngunit paano ang panahon sa pagitan? Saan siya nagpunta? Ano ang ginagawa niya habang ang kanyang katawan ay nakahiga sa libingan? Humanda ka dahil ang sagot ay yayanig sa iyong pag-unawa sa pananampalatayang Kristiyano. Ang Biblia, sa pagitan ng mga linya nito, ay bumubulong tungkol sa isang kahangahangang paglalakbay, isang epikong pagbaba sa puso ng lupa, isang direktang pakikipaglaban sa mga puwersa ng kadiliman. Susuriin natin ang mga talata na madalas na hindi pinapansin, mga sipi na nagbubunyag ng isang Jesus na aktibo, nagtagumpay, kahit sa tila pagkatalo ng kamatayan. Narinig mo na ba ang tungkol sa mga susi ng kamatayan at ng impyerno? Sino ang nagmamay-ari ng mga ito? Ang kwentong ating tatalakayin ngayon ay nagpapakita kay Jesus sa paraang hindi mo kailanman naisip. Isang mananakop sa kaharian ng mga patay na inaagaw ang kapangyarihan mula sa kaaway. Ang lihim na paglalakbay na ito ay hindi lamang isang espiritual na lakad. Nagkaroon ito ng mga kahihinatnan sa buong kosmos na nakakaapekto sa kapalaran nating lahat. Unawain kung paano binuksan ng misteryosong kaganapan na ito ang isang bagong landas sa pagitan ng langit at lupa, na nagpapalaya sa mga bihag at nagtatak ng huling tagumpay laban sa kamatayan. Kakaunti ang nakakaalam, ngunit mayroong isang talata sa Biblia na nagsasabi na bumaba si Jesus sa impyerno at ang kanyang ginawa doon ay magpapagulat sa iyo. Sa loob ng maraming siglo, tinanong ng mga eskolar, teologo at ordinaryong mananampalataya kung ano talaga ang nangyari sa loob ng 3 araw sa pagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Binabanggit ng Biblia ang mga espiritu sa bilangguan, ang pinakamababang bahagi ng lupa at ang mga susi ng kamatayan at ng impyerno. Ngunit ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Saan si Jesus habang ang kanyang katawan ay nakahiga sa libingan? At ano ang ginawa niya sa pinakamadilim na rehiyon ng pag-iral? Ang sagot ay nagsisimula sa isa sa mga pinakamatinding sandali sa kasaysayan ng tao. Si Jesus, na nakabitin sa krus, matapos ang ilang oras ng sakit at katahimikan, ay itinaas ang kanyang boses at sinabi, "Ama, sa iyong mga kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu." Ayon sa ulat ni Lucas, Kabanata 24, talata 40. Sa sandaling iyon ay mayroong hindi nakikitang at napakalaking bagay na pinakawalan. Ang kamatayan ni Kristo ay hindi lamang isang pagkawala ng kamalayan. Ito ay isang pagtawid, isang pagdaan sa pagitan ng mga mundo. Ibinigay sa atin ni Mateo, Kabanata 28, talata 23, ang malinaw na mga palatandaan na nag-react ang universo. Ang tabing ng templo ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang lupa ay lumindol, ang mga bato ay nabasag, ang mga libingan ay nabuksan, at maraming katawan ng mga banal na natutulog ay nabuhay. Ngunit sa likod ng mga nakikitang palatandaan na ito, mayroong isang bagay na mas malalim na nangyayari. Ang anak ng Diyos ay bumaba sa puso ng lupa. Ang biblikal na teolohiya ay nagsasaad na bago ang krus, ang lahat ng mga patay ay bumaba sa Sheol, isang espiritual na rehiyon na pinaghiwalay sa pagitan ng kaaliwan ng mga matuwid at ng pagdurusa ng mga masasama.
Ang pag-unawa na ito ay pinalakas ni Lucas Kabanata 10 sa talinghaga ng mayaman at si Lazaro. Doon ay inilarawan ni Jesus ang sinapupunan ni Abraham, isang lugar ng pahinga para sa mga tapat at ang lugar ng pagdurusa para sa mga hinatulan na pinaghihiwalay ng isang malaking bangin. Sa misteryosong tanawin na ito nagaganap ang susunod na yugto ng misyon ng manunubos. Ngunit hindi pa oras upang pumasok sa mundong ito. Mahalagang maunawaan na ang kamatayan ni Jesus ay kusang loob. Sa Juan, Kabanata 10, talata 14, sinabi niya, "Walang sino mang kumukuha ng aking buhay. Kusang loob ko itong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at kunin itong muli." Ibig sabihin, kahit patay na sa pisikal, si Jesus ay hindi passive. Siya ay nasa ganap na espiritual na autoridad. Ang pagbibigay ng espiritu ay hindi pagkatalo. Ito ang simula ng isang walang katulad na espiritual na paggalaw. Ang tabing na napunit sa templo na binanggit sa Mateo, Kabanata 28, talata 51, ay ang unang nakikitang palatandaan na ang pag-access sa presensya ng Diyos ay ipanunumbalik. Ngunit ang pagpapanumbalik na ito ay magsisimula sa mga hindi nakikitang lugar. Hindi ito pagpapanumbalik mula sa itaas hanggang sa ibaba, kundi mula sa kaibuturan hanggang sa itaas. Ang paglalakbay ni Kristo na patay ay hindi nagsisimula sa mga ulap, kundi sa gitna ng mga anino. At hindi ito isang pagbabago, ito ay propetiko. Sa Salmo Kabanata 7, talata 1, isinulat ni David, "Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, ni hindi mo hahayaan na makita ng iyong banalang katiwalian." Ang tekstong ito na sinipi ni Pedro sa mga gawa, Kabanata 2, talata 31 ay direktang inilapat kay Jesus. Hindi siya ipinagkait na bumaba sa mundo ng mga patay, ngunit pinangalagaan mula sa pananatili doon. Ipinahihiwatig nito na ang Mesyas, sa katunayan, ay tatawid sa mga pintuan ng Sheol, ngunit babalik sa kaluwalhatian. Habang umiiyak ang mga alagad, ang katawan ni Jesus ay binalot sa lino at inilagay sa libingan. Ngunit ang kaluluwa ng tagapagligtas ay patuloy na nabubuhay, may kamalayan at may misyon. Ang kanyang pagbaba sa espiritual na mundo ay hindi isang doktrinang pag-usisa. Ito ay isang mahalagang bahagi ng walang hanggang plano ng pagtubos. Kinakailangan na ang matuwid ay hindi lamang mamatay para sa mga hindi matuwid, kundi pumasok sa mga hangganan ng kamatayan, harapin ito ng diretso at alisin ang kapangyarihan nito. Ang nakita ng mundo ay katahimikan, pagluluksa at kadiliman. Ngunit sa likod ng mga eksena ng walang hanggang plano, ang mga espiritual na istruktura ay niyayanig. Ang kamatayan ay nasugatan, ang impyerno ay nababagabag, at ang hindi nakikitang mundo ay kinuha ng isang presensya na hindi nila inaasahang makikita doon. Ngunit ano nga ba ang nakita ni Jesus nang tawirin niya ang mga hangganan ng buhay? Ano ang mga rehiyon na ito na tinatawag ng kasulatan na pinakamababang bahagi ng lupa? Sino ang naninirahan doon? At bakit kinakailangan na pumunta siya doon? Ang mga tanong na ito ay nagsisimula pa lamang masagot kapag tayo ay sumisid sa kaibuturan ng Sheol at ibinunyag ang mga sikreto ng lugar ng mga patay, kung saan ang isang pulutong ay tahimik na naghihintay sa pagdating ng pangako. Ang lugar ng mga patay ang sinapupunan ni Abraham at ang bangin. Sa nakikitang mundo, tila natapos na ang lahat. Ang katawan ni Jesus ay inilibing, binalot sa lino, binabantayan ng mga sundalo at iniyakan ng kanyang mga tagasunod. Ngunit sa isang paralel na realidad na hindi maabot ng mga mata ng tao, pumasok siya sa isang hindi kilalang domain. Isang lugar kung saan walang makalupang liwanag ang tumatagos, kung saan ang kaluluwa ng mga tao ay naghihintay sa katahimikan sa pagitan ng kaaliwan at paghatol. Ang mundo ng mga patay, na kilala sa mga kasulatan bilang Sheol,
Isang lugar na kasing misteryoso ng pagiging totoo na inilarawan ni Jesus at ng mga propeta bilang bahagi ng espiritual na istruktura ng universo. Upang maunawaan kung ano ang ginawa ni Jesus sa lugar na ito, kinakailangan na maunawaan ang istruktura nito dahil hindi ito isang solong, hindi malinaw na espasyo. Ang Sheol sa tradisyong Hebreo ay nahahati sa magkakaibang rehiyon. Ang isa sa mga ito ay ang sinapupunan ni Abraham na tinatawag ding paraiso, kung saan ang mga matuwid ay naghihintay sa pagkumpleto ng pangako. Ang isa pa ay ang lugar ng pagdurusa na nakalaan para sa mga masasama na pinaghihiwalay ng isang malaking bangin. Ang paglalarawan na ito ay hindi nagmula sa mga apocryphal na teksto o mula sa oral na tradisyon, kundi mula sa sariling mga salita ni Jesus. Sa Lucas Kabanata 16, kung saan sinasabi niya ang kwento ng mayaman at si Lazaro. Sa salaysay, pareho silang namatay. Ang mayaman ay dinala sa lugar ng pagdurusa, kung saan siya ay sumisigaw sa paghihirap, habang si Lazaro, ang pulubi, ay inaaliw sa sinapupunan ni Abraham. Ang bangin sa pagitan ng dalawa ay hindi matatawid, na nagpapakita na mayroong isang tiyak na espiritual na paghihiwalay sa pagitan ng mga kapalaran ng mga matuwid at ng mga masasama kahit na bago ang krus. Ang sinapupunan ni Abraham ay hindi ang langit, kundi isang lugar ng kapayapaan at pahinga kung saan ang mga banal ng lumang tipan ay naghihintay sa tiyak na pagtubos. Ang mga lalaking tulad ni Abel, Noe, Abraham, Moises, Elias, David, Daniel, at marami pang iba na naniwala sa Diyos bago ang pagdating ng Mesyas ay nagpapahinga doon sa isang uri ng banal na limbo, naghihintay sa katuparan ng mga pangako. Kinukumpirma ito ng Hebreo Kabanata 11 sa pagsasabing lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya nang hindi pa natatamo ang ganap na katuparan ng pangako, sapagkat ang Diyos ay naglaan ng isang bagay na higit na mataas upang hindi sila maging ganap na wala tayo. Samantala, ang kabilang panig ng Sheol ay inilarawan bilang isang lugar ng kadiliman, sakit at paghihiwalay, kung saan ang mga hinatulan ay nagdurusa at naaalala ang kanilang hinamak sa buhay. Ang pag-unawa na ito ay mahalaga, sapagkat si Jesus, nang mamatay, ay hindi umakyat ng diretso sa langit. Kinukumpirma ito ng kanyang sariling mga salita sa nagsisising magnanakaw. Ngayon ay makakasama ka sa paraiso. Ayon sa Lucas Kabanata 23 talata 43, hindi niya sinabi sa langit kundi sa paraiso. Isang termino na noong panahong iyon ay nauunawaan bilang sinapupunan ni Abraham. Bumaba si Jesus sa lugar kung saan naghihintay ang mga matuwid, hindi upang aliwin, kundi upang magpasimula ng isang bagay na bago, ang pagpapalaya ng mga tapat na kaluluwa, ang katuparan ng pangako, ang pagbubukas ng tiyak na landas patungo sa langit. Sa kontekstong ito, natutupad ang nakasulat sa Efeso, Kabanata 4, talata 8 sa Buneno. Umakyat sa kaitaasan, dinala niya ang mga bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon, ang pag-akyat niya, ano pa kundi siya rin ay bumaba sa pinakamababang bahagi ng lupa. Ang pariralang pinakamababang bahagi ng lupa ay laging nagdudulot ng debate, ngunit sa esensya nito ay tumutukoy sa pagbaba na ito sa espiritual na domain, kung saan naroon ang mga patay at hindi lamang sa pisikal na libingan. Hindi ito isang pagbaba ng pagkatalo, kundi ng pananakop. Pumasok si Jesus hindi bilang isang bilanggo, kundi bilang isang tagapagpalaya. Habang ang mga nasa kabilang panig ng bangin ay nananatili sa pagdurusa, sa wakas ay nakita ng mga matuwid ang pangako sa kanilang harapan. Ang pinakahihintay na Mesyas ay ngayon ay naglalakad sa gitna ng mga patay, ngunit dala-dala sa kanyang sarili ang buhay na walang hanggan. Ang katotohanang ito ay yumanig sa natural na pag-unawa sa kamatayan. Si Kristo ay hindi lamang namatay,
Siya ay tumagos sa realidad na bumibihag sa mga tao pagkatapos ng kamatayan upang basagin ang kanilang mga tanikala mula sa loob. Ang sa maraming tao ay ang katapusan ay naging simula ng isang makalangit na pagsalakay sa pinakamalalim na bahagi ng pag-iral ng tao. Ngunit doon, sa parehong hindi nakikitang espasyo, mayroong higit pa sa mga matuwid at masasama. Mayroon ding isang mas madilim na kategorya na misteryosong binanggit sa mga kasulatan, mga espiritu sa bilangguan, mga nilalang na hindi tao, ngunit naghihintay ng paghatol mula pa noong sinaunang panahon. At eksakto sa kanila rin lumapit si Jesus, ngunit hindi may mga salita ng kaaliwan, dahil doon sa kaibuturan ay mayroong isang proklamasyon na hindi pa naririnig kailanman. Ang mensahe ay hindi upang magpalaya, kundi upang ipahayag ang isang tagumpay. 3 araw sa puso ng lupa. Ang pangako ay natupad. Ang presensya ni Jesus sa domain ng mga patay ay hindi tahimik ni simboliko. Ito ay literal at totoo. Bumaba siya sa puso ng lupa na may isang misyon na hindi kailanman magagawa ng sinumang tao. At ang paglalakbay na ito ay hindi nangyari nang hindi sinasadya, kundi upang tuparin ang isang pangako na ginawa mula pa noong sinaunang panahon. Mismong si Jesus ay inasahan ang sandaling ito sa harap ng mga Pariseo nang sabihin niya, sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa loob ng tiyan ng malaking isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay mananatili sa loob ng puso ng lupa sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ayon sa Mateo, Kabanata 12, Talata 40. Hindi ito isang metapora, ito ay isang tumpak na deklarasyon. Ang puso ng lupa ay isang ekspresyon na may espiritual na bigat. Hindi lamang ito tumutukoy sa pisikal na kamatayan, kundi sa isang tiyak na lugar sa loob ng espiritual na istruktura kung saan naghihintay ang mga patay. Alam ni Jesus na ang kanyang misyon ay hindi magtatapos sa huling hininga sa krus. Mayroon pa ring landas na kailangang lakbayin, isang layunin na kailangang tapusin sa hindi nakikita, kung saan walang kaluluwa ang maaaring pumunta bago siya. Sa loob ng maraming siglo, ipinahayag ng mga propeta na ang Mesyas ay hindi lamang magtatagumpay sa kasalanan, kundi maghahari rin sa kamatayan. At para dito, kailangan niyang harapin ito sa sarili nitong tahanan. Ang Salmo Kabanata 139, Talata 8 ay nagdala na ng alingaw-ngaw ng katotohanan ito. Kung umakyat ako sa langit, naroon ka. Kung sa Sheol man ang aking higaan, naroon ka rin. Ang pagiging naroroon ng Diyos ay ipinahayag ng ganap sa natatanging sandali na iyon, kung saan ang mismong anak ay bababa sa pinakamalalim na bahagi ng pag-iral ng tao na daladala ang liwanag ng pagtubos. Ang pagbaba na ito ay hindi lamang isang pagtawid, ito ay isang pananakop. Efeso, Kabanata 4, Talata 8-10 ay nagsasabi na bumaba si Jesus sa pinakamababang bahagi ng lupa. Ang wikang ito ay malinaw. Si Kristo ay hindi lamang namatay at naghintay. Siya ay gumalaw sa pagitan ng mga rehiyon, sa pagitan ng mga espiritual na domain, sa pagitan ng mga hindi nakikitang hadlang na naghihiwalay sa oras mula sa kawalang hanggan. Ang kanyang presensya doon ay hindi pinahintulutan ng kadiliman, ngunit hindi rin ito mapipigilan. Sa loob ng 3 araw, ang kaluluwa ng tagapagligtas ay nanatili sa hindi nakikitang domain na ito. Ang numero ay hindi random. Mayroon itong espiritual at propetikong lalim. 3 araw ang kinakailangan upang makilala ng kamatayan na ito ay natalo. 3 araw ang ibinigay sa impyerno upang mapagtanto na hindi siya kailanman kayang pigilan. At pagkatapos ng 3 araw, nang tila tapos na ang lahat, lalabas siya doon hindi bilang isang bisita, kundi bilang ang nagmamay-ari ng mga susi ng lugar.
Ang tagumpay ni Jesus ay nagsisimula sa katahimikan. Habang binabantayan ng mga gwardiya ang libingan at nagtatago sa takot ang mga alagad, ang manunubos ay naglalakad sa mga rehiyon na hindi pa nahahawakan ng katarungan. At doon ang kanyang presensya ay nagsimulang tuparin ang pinakadakilang misyon sa lahat, ang pagpapanumbalik ng pag-access ng sangkatauhan sa Diyos. Ang bawat segundo ng 3 araw na iyon ay may layunin. Hindi lamang niya binisita ang lugar ng mga patay, ipinakita niya ang kanyang sarili bilang hari, bilang hukom at bilang tagapagligtas. Ang mga salita ng mga propeta ay ngayon ay nagiging katotohanan. Ang Salmo Kabanata 24, talata 7, ay tila umaalingaw-ngaw sa walang hanggang mga pintuan. Itaas ninyo, o mga pintuan, ang inyong mga ulo. Itaas ninyo, o walang hanggang mga pasukan, at papasok ang hari ng kaluwalhatian. Ngunit ang pagpasok na ito ay hindi ipinagdiriwang sa buong teritoryo, dahil habang tinatanggap siya ng mga matuwid bilang natupad na pangako, may mga rehiyon ng domain na iyon na nanginig, mga espiritu na hindi tao, ngunit naghihintay ng paghatol mula pa noong panahon ni Noe. Ngayon ay kinikilala ang pagdating ng isa na tumalo sa kanila bago pa man sila mabilanggo. Ang presensya ni Jesus sa mga pinakamalalim na rehiyon na ito ay hindi pa ganap na naipapaliwanag, ngunit ito ay inihayag. At ngayon, sa harap ng pinakamadilim na kadiliman, ipahahayag niya ang isang bagay na magbabago magpakailanman sa kasaysayan ng paglikha. Ang oras ng katahimikan ay nagtatapos. Ang boses na nagpatigil sa dagat at mga hangin ngayon ay maririnig sa bangin. At kapag binuksan niya ang kanyang bibig, maririnig ng impyerno ang isang bagay na hindi nito inaasahan. Hindi ito isang apela, ito ay isang dekreto, hindi ito pamamagitan, ito ay proklamasyon. Sapagkat sa gitna ng mga anino at mga bilangguan, ay mayroong mga kailangang marinig na nagtagumpay ang krus, ang boses na umalingaw-ngaw sa kadiliman, ang proklamasyon sa mga espiritu sa bilangguan. Ang katahimikan na bumabalot sa lupa ay malalim. Nagsimula na ang Sabado. Ang katawan ni Jesus ay patuloy na binabantayan ng mga sundalo, at ang mga alagad ay nagtatago, natatakot at nalilito. Ngunit sa mga pinakanakatagong rehiyon ng realidad, kung saan maging ang oras ay hindi sumusunod sa mga batas ng tao, sinira ng presensya ni Kristo ang mga hadlang na hindi kailanman nilabag. Ang kanyang espiritu ay hindi nagpalutang-lutang, hindi lumutang sa pagmumuni-muni. Siya ay naglalakad at saan man siya tumapak, mayroong nagbabago. Ang liwanag ng katarungan ay sumalakay sa mga kapaligiran na minarkahan ng sinaunang pagsuway. At sa gitna ng mga espiritual na rehiyon ng kadiliman, mayroong isang grupo na naghihintay, hindi para sa kaligtasan, kundi para sa sentensya. Ang sulat ng unang Pedro Kabanata 3, talata 18-20 ay nag-aalok sa atin ng isa sa mga pinakamahiwagang deklarasyon ng bagong tipan. Sapagkat si Kristo man ay nagdusa minsan para sa mga kasalanan, ang matuwid para sa mga hindi matuwid, upang dalhin tayo sa Diyos, na sa katunayan ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu, kung saan siya rin ay nagpunta at nangaral sa mga espiritu sa bilangguan, na noong una ay mga suwail nang naghintay ang pagtitiis ng Diyos sa mga araw ni Noe. Ang sipi na ito, na madalas na hindi pinapansin o maling nauunawaan, ay naglalaman ng isang dakilang pagbubunyag. Si Jesus ay hindi lamang nasa gitna ng mga patay, siya ay gumawa ng isang proklamasyon. At ang proklamasyong ito ay itinuro sa mga nilalang na nakakulong mula pa noong mga araw ni Noe. Ngunit sino ang mga espiritu sa bilangguan na ito? Bakit sila naroon? At ano nga ba ang sinabi ni Jesus sa kanila? Ang sagot ay nagsisimula bago ang baha. Sa Genesis Kabanata 6, inilalarawan ng mga unang talata ang isang henerasyon ng walang katulad na katiwalian. Ang mga anak ng Diyos ay kumuha para sa kanilang sarili ng mga babaeng tao na nagbubunga ng isang hybrid na lahi
na tinatawag na mga higante o Nephilim. Ang episode na ito, bagaman kontrobersyal, ay pinalakas ng mga teksto tulad ng Judas, talata 6, na nagsasabi, "At ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling lugar, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iningatan sa kadiliman, sa walang hanggang mga bilangguan, hanggang sa paghatol ng dakilang araw na iyon." Gayon din sa ikalawang Pedro, Kabanata 2, talata 4, nabasa natin na hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala, ngunit inihagis sila sa impyerno at ibinigay sila sa mga tanikala ng kadiliman na inilaan para sa paghatol. Ang mga nilalang na ito ay hindi nasa parehong lugar ng mga tao. Nasa mas malalim silang antas sa isang espiritual na bangin, nakakulong at naghihintay ng huling paghatol. Sila ay inihagis doon dahil sa paglampas sa mga hangganan na hindi man lang nilabagan ng ibang mga anghel na nagkasala. Ang kanilang krimen ay napakalaki na sila ay pinaghiwalay ng Diyos sa isang tiyak na paraan hanggang sa itinakdang oras. At eksakto sa mga ito lumapit si Jesus. Hindi siya pumunta sa kanila upang mag-alok ng pagtubos. Ang teksto ay malinaw, siya ay nagproklama. Ang salitang ginamit sa orihinal na Griego, eriksen, ay tumutukoy sa gawa ng paggawa ng isang pampublikong anunsyo, isang deklarasyon ng tagumpay, isang proklamasyon ng autoridad. Hindi ito isang ebanghelikal na pangangaral, kundi isang dekreto ng pananakop. Ang mga dating nagrebelde laban sa banal na kaayusan, ngayon ay narinig mula sa bibig ng mismong anak ng Diyos na nagtagumpay ang krus, na ang planong tinangka nilang sabotahe ay natupad, na ang ipinangakong Mesyas na ipinanganak ng babae ay dinurog ang ulo ng ahas. Ang inakala ng mga kapangyarihan ng kadiliman na naputol sa krus, sa katunayan ay kumpleto. At ang ebidensya ay ang mismong buhay na presensya ni Kristo sa gitna ng kadiliman. Ang proklamasyon ni Jesus sa lugar na iyon ay higit pa sa isang salita. Ito ay ang katuparan ng isang katarungan na umaabot mula pa noong sinaunang panahon. Ang pagrebelde bago ang baha ay hindi nakalimutan. Ang katiwalian ng masamang henerasyong iyon ay tinatakan sa kaibuturan. At ngayon ang kordero na pinatay, ngunit buhay, ay nagdeklara na ang lahat ng mga pangako ng Ama ay natupad. Isipin mo sandali ang kapaligiran ng sandaling iyon. Ang mga espiritu ay nakakulong mula pa noong sinaunang panahon. Walang pag-asa, walang liwanag, walang boses na umaabot sa kanila. At pagkatapos, sa gitna ng pinakamalalim na espiritual na bilangguan, umaalingaw-ngaw ang boses ng manunubos, hindi isang boses ng awa, kundi ng soberanya. Isang salita na hindi nagpapalaya sa kanila, kundi nagpapahamak sa kanila ng tiyak sa pagkaalam na ang pagtubos ay dumating at hindi sila kailanman magiging bahagi nito. Ang sa mga tao ay isang biyernes lamang ng pagluluksa, ay naging isang cosmic na deklarasyon para sa mga espiritual na rehiyon. Si Kristo, na patay sa laman, buhay sa espiritu, ay nag-aanunsyo sa kaibuturan na ang panahon ng pagkaalipin ay natapos na para sa mga matuwid at ang kaharian ng kamatayan ay bumabagsak. Ang autoridad ngayon ay may bagong may-ari at ang may-ari na ito ay bumaba sa mga dulo ng pag-iral upang kunin ang kung ano ang nararapat sa kanya sa pamamagitan ng karapatan. Ngunit mayroon pa rin kailangang gawin dahil kahit pagkatapos ng proklamasyon, hindi agad umalis si Jesus. Mayroon pa ring isang gawain na kailangang tuparin sa mga rehiyon ng kaaliwan kung saan naghihintay ang mga matuwid sa loob ng maraming siglo. Ang pagpapalaya ng mga lalaki at babae ng pananampalataya na ito na nabuhay na naghihintay ng isang hindi nakikitang pangako ay malapit ng mangyari. Hindi sila makakalabas sa kanilang sarili. Tanging ang isa na nagtagumpay sa kamatayan ang makakabukas ng mga pintuan ng paraiso. At iyon mismo ang gagawin niya, ang hindi nakikitang pananakop, nang kunin ni Jesus ang mga susi ng kamatayan. Bago tayo magpatuloy,
Ang presensya ni Jesus sa kaibuturan ng espiritual na pag-iral ay hindi limitado sa pagpapahayag ng isang sentensya. Ang ginawa niya sa hindi nakikitang domain na iyon ay lumampas sa anumang simbolikong aksyon. Ito, sa katunayan, ay ang pagtatapos ng isang sinaunang digmaan na nakipaglaban bago pa man ang paglikha ng mundo. At sa tahimik na sandaling iyon, sa mga mata ng tao, siya ay sumusulong upang tatakan ang kanyang ginawa, ang pagkuha ng may autoridad sa kung ano ang inagaw mula sa Eden, ang paghahari sa kamatayan. Sa buong kasaysayan ng Biblia, ang kamatayan ay ipinakita bilang kaaway ng tao. Mula sa Genesis Kabanata 3, kung saan ang pagbagsak ay nagpasimula ng paghihiwalay sa pagitan ng Diyos at ng tao, ang kamatayan ay naging simbolo ng pagkasira, ng paghatol, ng isang hindi matatawid na hadlang. Sa paglipas ng mga siglo, nabuhay ang mga tao sa ilalim ng bigat ng sentensya. Ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Ngunit ang sentensyang ito ay hindi iniwan ng walang tugon. Mula sa mga unang kabanata ng Biblia, ang pangako ng isang inapo na dudurog sa ulo ng ahas ay nagpapahiwatig na ang tagumpay ay makakamit mula sa loob ng mismong katotohanan ng tao. Nang mamatay si Jesus, hindi lamang ito bilang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Namatay siya bilang ang isa na papasok sa katotohanan ng kamatayan upang harapin ito ng may katarungan ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit inirehistro ng Apokalipsis Kabanata 1 talata 14 ang kanyang mga salita ng malinaw. Ako ay namatay, ngunit tingnan, ako ay buhay magpakailanman at mayroon ako ng mga susi ng kamatayan at ng impyerno. Ang mga susi ay kumakatawan sa autoridad, pag-aari, karapatan na magbukas at magsara. At ang mga susi na ito ay nasa kamay ng sinumang hindi dapat magkaroon ng mga ito. Si Satanas, ang tagapaghukay, ang ama ng kasinungalingan, ay nagtayo ng kanyang imperyo sa batayan ng kamatayan, ngunit ngayon ang batayan na ito ay sinisira mula sa loob. Inilalarawan ng Biblia ang gawaing ito ng pananakop sa mga salita na nagbubunyag ng espiritual na dimensyon nito. Sinasabi ng Kolosas Kabanata 2, talata 15, na inalis ni Jesus ang mga pamunuan at kapangyarihan at inilantad sila sa publiko, na nagtatagumpay sa kanila sa krus. Bagaman nangyari ang krus sa pisikal na plano, ang tagumpay ay naganap sa espiritual na dimensyon. Sa pamamagitan ng pagkamatay ng walang kasalanan, inalis ni Kristo ang mga espiritual na kapangyarihan ng kasamaan sapagkat walang sumbong na makakapigil sa Kanya. Ang pag-aalis na ito ay hindi lamang theoretical, ito ay praktikal, direkta, ganap. Ang mga pamunuan at kapangyarihan, ang mga espiritual na puwersa na inayos upang panatilihin ang tao sa pagkaalipin, ay nawala ang kanilang pangunahing instrumento ng kontrol, ang takot sa kamatayan. Hebreo Kabanata 2, talata 14 at 15 ay nagsasabi na si Jesus ay nakibahagi sa laman at dugo upang sa pamamagitan ng kamatayan ay masira niya ang may kapangyarihan ng kamatayan, iyon ay ang dyablo, at palayain ang lahat ng may takot sa kamatayan na nasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Ang imperyo ng kamatayan ay hindi lamang natalo, ito ay binasag. Ang gawaing pagkuha ng mga susi ng kamatayan at ng impyerno ay hindi isang simboliko o patula na kilos. Ito ay isang paglilipat ng realidad. Hanggang sa sandaling iyon, walang sino man ang nakatakas mula sa mga kamay ng kamatayan sa kanilang sarili. Maging ang mga himala ng muling pagkabuhay na ginawa ng mga propeta o ni Jesus sa kanyang ministeryo ay pansamantalang pagtigil lamang. Ang mga tao ay bumalik sa buhay, ngunit bumalik upang mamatay muli, ngunit ngayon ay iba na. Ang mismong may akda ng buhay ay pumasok sa kamatayan at lumabas dito na may mga susi sa kanyang kamay. Ang eksenang inilarawan sa Salmo Kabanata 14, talata 7-10 ay nagkakaroon ng bagong kahulugan sa liwanag ng kontekstong ito. Itaas ninyo, o mga pintuan, ang inyong mga ulo. Itaas ninyo,
o walang hanggang mga pasukan at papasok ang hari ng kaluwalhatian? Ang tanong na umaalingaw-ngaw pagkatapos, sino ang haring ito ng kaluwalhatian, ay hindi lamang retorika. Ito ay isang espiritual na anunsyo. Ang hari na dating nagpakumbaba hanggang sa kamatayan, ngayon ay pumapasok ng matagumpay, hindi sa mga lansangan ng Jerusalem, kundi sa walang hanggang mga pintuan ng espiritual na realidad. Hindi siya dumating bilang isang bilanggo, kundi bilang isang mananakop, at ang mga hindi nakikitang istruktura ay nagbukas sa harap niya. Ang pananakop na ito ay ginawa ng tahimik para sa mga tao, ngunit ito ang pinakamatindi na kaganapan sa espiritual na mundo. Walang hukbo ang nagmartsa, walang templo ang nagliwanag, walang trompeta ang narinig sa lupa. Ngunit sa langit, sa mga rehiyon ng kalangitan, at sa kaibuturan ng bangin, ang epekto ay ganap. Ang ipinako sa krus na Kristo ngayon ay ang matagumpay na Kristo. At ang tagumpay na ito ay kabuuan, hindi mababawi, tiyak. Ang imahe ni Kristo na nakatayo sa gitna ng domain ng kamatayan, na may hawak na mga susi sa kanyang kamay, ay isa sa mga pinakamakapangyarihan na pinapayagan tayong tingnan ng kasulatan. Ang dati ay ang katapusan ng lahat, ngayon ay naging simula ng isang bagong panahon. Ang kamatayan ay hindi na ang huling hantungan ng mga nananampalataya. Ito ay magiging isang daanan lamang, at ang daanan na ito ay hindi na nakakandado. Ngunit habang kinukuha niya ang pag-aari ng autoridad, mayroong ibang mga mata na nagmamasid. Hindi ang mga mata ng mga nasa walang hanggang bilangguan, kundi ang mga ng mga matuwid, ang mga namatay na naghihintay sa pangako. Sila ay naroon sa kabilang panig ng malaking bangin sa sinapupunan ni Abraham, naghihintay sa araw na ito. At ngayon, ang may mga susi sa kanyang kamay ay lumalapit sa kanila, ang dakilang pag-alis. Nang ang mga matuwid ay pinalaya, habang ang espiritual na kadiliman ay umaalingaw-ngaw pa rin sa proklamasyon ni Kristo at sa pananakop ng mga susi ng kamatayan at ng impyerno, mayroong isang pulutong sa katahimikan na naghihintay. Hindi sila nakakadena, ni nasa pagdurusa man. Sila ay nasa pahinga, ngunit ito ay isang pansamantalang pahinga, isang taimtim na paghinto bago ang katuparan ng isang pangako. Sila ay mga matuwid, ang mga namatay sa pananampalataya ayon sa inilarawan sa Hebreo, Kabanata 11:2, na nabuhay nang hindi natanggap sa buhay ang kapunuan ng ipinangako sa kanila. Ang paraiso, tulad ng tawag ni Jesus dito sa magnanakaw sa krus, ay isang totoong lugar, ngunit pansamantala. Ito ay nasa mas mababang rehiyon ng lupa, na pinaghiwalay mula sa lugar ng pagdurusa ng isang malaking bangin. Ito ang kanlungan kung saan nagpapahinga sina Abraham, Isaac, Jacob, Jose, Moises, Ruth, David, Esther, Samuel, Isaias, Daniel, at marami pang iba na naniwala sa buhay na Diyos bago ang krus. Alam nila na mayroong isang bagay na mas malaki na darating. Ngayon, sa kanilang harapan ay ang kapunuan. Gamit ang mga susi ng kamatayan sa kamay, hindi lamang pinamahalaan ni Jesus ang mga kapangyarihan ng kadiliman, mayroon din siyang autoridad na palayain ang mga naghihintay. At dito natutupad ng tahimik at may kapangyarihan ang dakilang espiritual na pag-alis, ang pagpapalaya ng mga banal ng lumang tipan, na hanggang sa sandaling iyon ay hindi makakaakyat sa langit, sapagkat ang pag-access ay hindi pa garantisado ng ganap na pagtubos. Ngayon, sa kumpletong sakripisyo, ang pag-access ay libre. Ngayon, hindi lamang bumaba si Jesus, kundi umakyat siya at kasama niya ang isang pulutong. Ang paggalaw na ito ng pagpapalaya ay hindi simboliko, ito ay totoo. Ang mga dating pinanatili sa paraiso ng may karangalan, ngayon ay dinadala sa ganap na presensya ng Diyos, hindi na bilang mga anino ng isang hinaharap na tipan, kundi bilang ganap na mga tagapagmana ng isang bago at walang hanggang tipan. Ang krus ay nagbukas ng landas, ang tabing ng templo ay napunit at may mga susi sa kamay,
ginabayan ni Jesus ang mga pinalaya sa tagumpay. Hindi ito isang prosesyon na nakikita ng mga mata ng tao, ngunit sa espiritual na mundo ito ay isang maluwalhating prosesyon, ang unang malaking kolektibong paggalaw patungo sa langit, ang tunay na pag-alis, hindi na umaalis sa Ehipto, kundi umaalis sa kaibuturan ng lupa. Sila ay hindi natitira sa pansamantalang lugar, kundi papasok sa walang hanggang lugar. Sinasabi ng Hebreo Kabanata 9 talata 12 na pumasok si Jesus sa banal ng mga banal minsan at para sa lahat, hindi may dugo ng mga kambing o mga baka, kundi may kanyang sariling dugo at nakamit ang walang hanggang pagtubos. At kasama niya ay pumasok ang mga naniwala bago ang krus. Ang kaluwalhatian ng kaganapang ito ay napakalaki na umaalingaw-ngaw pa rin ngayon. Sapagkat kung ang mga matuwid ng nakaraan ay pinalaya at dinala sa langit, ang mga matuwid ng kasalukuyan ay hindi na dumadaan sa parehong landas. Ang dating isang paghihintay ngayon ay agarang pag-access. Sinulat ni Pablo sa Filipenses, Kabanata 1 talata 23, na nais niyang umalis at makasama si Kristo, na hindi maihahambing na mas mabuti. Ang daan ay bukas, ang paraiso ay itinaas, ang tirahan ng mga matuwid ay kasama ng Panginoon. Ngunit hindi ito ang katapusan ng paglalakbay ni Kristo. Bago bumalik sa lupa at magpakita bilang nabuhay na muli, mayroon pa ring isang huling gawa, isang makalangit na paggalaw na magtatatak ng lahat ng naipanalo. Sapagkat ang kordero na ngayon ay buhay, ay kailangang umakyat sa kaluwalhatian at ipakita sa harap ng Ama ang presyong binayaran para sa buong pagtubos. At ang banal na sandaling ito ay malapit ng mangyari, sapagkat ang pangako ay hindi lamang talunin ang kamatayan, ito ay palayain ang mga bihag at dalhin pabalik kasama niya ang mga naghintay mula pa noong unang panahon, ang pag-akyat at ang katahimikan, ang misteryo na hindi pa nauunawaan ng marami. Ang espiritual na paggalaw ay kumpleto na. Bumaba si Jesus sa pinakamalalim na rehiyon ng realidad, ipinahayag ang kanyang tagumpay sa mga espiritu sa bilangguan, inalis ang imperyo ng kamatayan mula sa kapangyarihan nito, pinalaya ang mga matuwid na naghihintay sa paraiso. At ngayon, may mga susi ng kamatayan at ng impyerno sa kamay, naghahanda siyang umakyat. Ngunit hindi ito isang simpleng pagbabalik. Ito ay ang pagbabalik ng isang matagumpay na hari. Ang isa na dating dinurog para sa mga kasalanan ng mundo, ngayon ay aakyat na dala ang dugo ng walang hanggang sakripisyo na dala sa kanyang tagumpay ang bigat ng bawat natubos na kaluluwa. Ang langit, na hanggang sa sandaling iyon ay tinahimik ng pagluluksa ng paglikha, ay naghahanda upang tanggapin ang kordero sa kaluwalhatian. Ngunit mayroong isang bagay na mas malalim pa na malapit ng mangyari. Ang pagtubos na isinagawa sa krus, ipinahayag sa kadiliman at tinatakan sa pagpapalaya ng mga bihag, ngayon ay kailangang ipakita sa harap ng mismong walang hanggang trono. At ang sandaling ito na nababalot sa paggalang at misteryo ay binanggit sa isang natatanging paraan sa Hebreo, Kabanata 1 talata 12. Hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok minsan sa santuwaryo na nakamit ang walang hanggang pagtubos. Hindi ito tumutukoy sa makalupang templo, kundi sa makalangit na banal ng mga banal. Ang lugar kung saan ang presensya ng Diyos ay hindi anino o simbolo, kundi ganap na pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian. Doon pumasok si Kristo na hindi lamang dala ang mga marka ng krus, kundi pati na rin ang patotoo ng natapos na pagtubos. Sa hindi nakikitang gawaing ito sa mga mata ng tao, ang banal na katarungan ay ganap na nasiyahan. Ang walang kasalanan na dugo ay hindi humingi ng paghihiganti, kundi ng pagkakasundo. At sa harap ng Ama, ang anak ay nagpakita hindi bilang martir, kundi bilang walang hanggang mataas na saserdote, ang isa na tumupad sa bawat kahilingan ng batas, bawat propesiya, bawat anino ng lumang tipan. At sa paggawa nito,
tinatakan niya magpakailanman ang direktang pag-access sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ngunit habang nagbubukas ang langit upang tanggapin siya, nananatili ang lupa sa katahimikan. Ito ay ang ikatlong araw. Ang mga guwardya ay nakapwesto pa rin sa harap ng libingan, walang kamalay-malay sa sukat ng mga kaganapan. Ang mga alagad na nagtitipon sa pagluluksa ay hindi nag-isip na mayroong isang bagay na nagbago na sa buong universo. Ang mundo ay patuloy sa kanyang karaniwang ritmo nang hindi nalalaman na sa eksaktong sandaling iyon, ang kapalaran ng sangkatauhan ay hindi na pareho. Ang espiritual na pag-akyat ni Jesus bago ang kanyang pagkabuhay na muli sa katawan ay nagpapakita na mayroong isang kaayusan sa bawat yugto ng banal na plano. Ang muling pagkabuhay ay hindi ang unang hakbang ng tagumpay, kundi ang bunga nito. Siya ay nanalo na bago pa man mabuksan ang libingan. Nanalo na siya bago pa man matagpuan ng mga babae ang tinanggal na bato. Ang nabuhay na muling Kristo ay hindi bumabalik sa buhay. Siya ay nagdadala ng patotoo na ang buhay ay nanalo sa kamatayan minsan at para sa lahat. Ito ang misteryo na hindi pa rin nauunawaan ng marami. Ang tagumpay ni Kristo ay hindi nagsimula sa umaga ng linggo. Nagsimula ito sa sandaling ibinigay niya ang Espiritu sa Ama at nilakbay ang hindi nakikitang mga landas ng pagtubos ng may ganap na awtoridad. Bawat hakbang, bawat aksyon, bawat salita ay may dalang bigat ng kawalang hanggan. Ang pagtubos ay hindi inimbento, ito ay ginawa ng may banal na katumpakan. Ipinahayag sa kaluwalhatian at isinakatuparan sa mga dimensyon na hindi nakita ng mga mata. Ngunit kahit sa harap ng napakagandang pagbubunyag na ito, marami pa rin ang hindi nakikita kung ano talaga ang nangyari. Ang krus ay nakikita lamang bilang simbolo ng pagdurusa. Ang walang laman na libingan ay ipinagdiriwang bilang himala, ngunit wala ang pag-unawa sa kung ano ang nauna sa pagbubukas nito. At ang pag-akyat na madalas na itinuturing na isang simpleng pagbabalik sa langit ay may bigat ng buong pagkakasundo sa pagitan ng manlilikha at ng kanyang nilikha. Ang tabing ay hindi lamang napunit, ito ay tinanggal. Ang bangin ay hindi lamang naliwanagan, ito ay natalo. Ang kamatayan ay hindi pinutol, ito ay inalis ang sandata. At ngayon, ang niluwalhating Kristo ay nagdadala sa kanyang pangalan ng awtoridad na hindi kailanman magkakaroon ng iba. Kinukumpirma ng Filipenses, Kabanata 2, talata 9-11. Dahil dito, lubos ding dinakila siya ng Diyos at binigyan siya ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod ng mga nasa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Ang pagdakila na ito ay hindi sa hinaharap, ito ay kasalukuyan. Siya ay buhay, nakaupo sa trono at namamagitan para sa mga naniniwala sa kanyang gawa. Ngunit ilan nga ba ang nakauunawa sa lalim ng nangyari sa loob ng 3 araw na ito? Sapagkat maging sa mga nakakaalam ng kwento ng krus, kakaunti ang sumisid sa misteryo ng nangyari sa pagitan ng huling hininga at ng unang sinag ng linggo. Mayroong higit pa sa sakit, mayroong higit pa sa dugo, mayroong higit pa sa tagumpay. Mayroong isang espiritual na paglalakbay na nagbago sa kasaysayan ng pag-iral. At marahil, kahit na ang lahat ay natupad, ang pinakamalaking katahimikan ay hindi ang sa libingan, kundi ang sa mga hindi pa rin nauunawaan kung ano talaga ang nangyari doon. Sa loob ng 3 araw, si Jesus ay hindi lamang namatay. Siya ay naglakad sa mga hindi nakikitang koridor ng kawalang hanggan, tinawid ang mga domain na hindi kilala sa mata ng tao, binasag ang mga sinaunang tanikala, ipinahayag ang kanyang tagumpay sa harap ng kadiliman, pinalaya ang mga bihag at nagbukas ng isang landas na dating imposible na lakbayin. Ginawa niya ang lahat ng ito dahil sa pag-ibig, isang pag-ibig na napakalalim, napakahirap unawain na hindi lamang limitado sa pagkamatay sa ating lugar, kundi pinili na bumaba sa pinakaloob ng sakit ng tao upang tiyakin na walang anuman, walang-wala ang makakapaghiwalay sa atin sa Diyos. Muli,
Ang paglalakbay na ito na minarkahan ng katahimikan at kaluwalhatian ay umaalingaw-ngaw pa rin, hindi sa mga maringal na salita, kundi sa puso ng naniniwala. Ang ginawa niya sa hindi nakikita ay nagbago sa nakikita. Ang kanyang naipanalo sa katahimikan ay sumisigaw sa loob natin bilang buhay na pag-asa. Wala nang bangin na maghihiwalay sa atin. Wala nang paghatol para sa mga nasa kay Kristo. Ang tabing ay napunit, ang mga pintuan ay nabuksan, at ngayon ay nasa bawat isa sa atin ang pagtapak patungo sa hindi malirip na biyaya na ito. Kung sa tingin mo na ito ay hindi lamang isang video, kundi isang pagbubunyag sa iyong espiritu, ito ay dahil ang banal na espiritu ay tumatawag sa iyo. Marahil ay lumayo ka, marahil ay hindi mo kailanman ibinigay ng tunay ang iyong buhay kay Jesus. O marahil ay kilala mo na siya, ngunit nais mong ideklara muli nang may pananampalataya na siya ang iyong tagapagligtas. Ngayon, kung nais mong makipagkasundo sa ating tagapagligtas, si Hesukristo, sa paglayo sa mga landas o nais mong simulan ang isang bagong paglalakbay patungo sa walang hanggang kaligtasan, magkomento sa ibaba. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking tanging at sapat na Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At kung sa iyo na siya, naabot na ng biyayang ito na bumaba sa pinakamalalim na bahagi dahil sa pag-ibig para sa iyo, isulat sa mga komento ang Amen upang ang mensahe na ito ay maabot ang iba pang mga buhay. Ibahagi ito sa isang taong kailangang malaman na ang kamatayan ay hindi na ang katapusan. Dahil kung saan tila may kadiliman, doon sumikat ang pinakadakilang liwanag.